Stupid Cupid, you're a real mean guy. I'd like to clip your wings so you can fly. Hello mga BBs, welcome to my second episode of my mini vlog here in Dubai. As I accept the challenge to post one vlog every week for 1 month. Mag-fast forward tayo mga BBs, nandito na nga tayo sa Dubai Mall Metro Station. At ito nga ang una nating madadaan ng Vocalator, second Vocalator. For your information mga Habibis, ang Dubai Metro Station nga pala ang may pinaka-longest passenger walking route among all Dubai Metro stations. And by the way, this is located in Red Line stations. At sa ika-third na Vocalators nga ay makita mo na ang napakagandang the tallest building in the world, walang iba kundi ang Burj Khalifa. At nandito na nga tayo sa 4th Vocalator na madadaanan natin. 5th Vocalator, medyo nakakapagod nga ang lakarin dito sa Dubai Metro Station. So if you're planning to visit Dubai Mall, make sure that you're wearing your most comfortable shoes. At ito na nga ang pang-anim na Vocalator na madadaanan natin. At kahit nga medyo nakakapagod maglakad, maa-amaze ka naman sa ganda ng facilities dito. At after nga ng ilang minutes na paglalakad natin ay nandito na tayo sa Dubai Mall. Pagpasok mo nga ay ang bubungad sa iyo ay itong authentic Turkish ice cream na talaga namang harap-harapan kang paglalaruan. Char! Makikita mo nga din dito ang mga bilihan ng souvenirs kaya mapapasabi ka na lang ng I love Dubai. At dito nga tayo nag-exit sa 4th floor malapit sa food court at cinemas. Kaya naman naghanap na tayo ng digital mall maps para hanapin natin ang una nating itinerary, walang iba kundi ang Chinatown. Kahit nga madaming digital maps dito sa Dubai Mall ay hindi pa rin talaga na maiwasan na maligaw ka. So don't be afraid to ask kung feeling mo ay naliligaw ka na. At medyo malapit na nga tayo sa Chinatown at napadaan pa ako dito sa H&M dahil may mga special offers. Dahil ito nga pala yung pinaka-favorite ko, ang mga special offers and sale dahil hindi mo nga ako mapapabili kapag ito ay nasa original price. Dahil medyo pricey nga ang mga bilihin dito pero kapag nag-sale, sale kung sale talaga. At paglabas mo nga ng H&M, ang makikita natin ay Dubai Aquarium. Isa pala ito sa most iconic attraction inside Dubai Mall. And for your information mga Habibis, Dubai Aquarium is the center of marine education and conservation inspiring people to love and protect our oceans. And also, Dubai Aquarium offers different activities at meron nga ditong nag-scuba diving. You can check the activities and buy a ticket online. So let's proceed to the Chinatown. Habang naglalakad nga ako ay nakita ko ang Charles & Keith. Dadaan sana ako kaso wala namang sale. Ang next ko nga na nadaanan ay itong Puma. Kaya naman chinek ko muna ang aking gustong bilhin. At iba pa nga ang aking nadampot, ito pala ang Speedcat Go shoes. Pero hindi yan ang gusto ko dahil ang gusto ko ay ang Puma Speedcat OG sneakers. Sobrang gusto ko talaga to pero hindi ko alam kung ba't di ko mabili. Hindi ko nga alam pero sobrang practical ko lately. Kaya umalis na lang ako bago pa magbago ang isip ko. And here inside the Dubai Mall mga Habibis, and you will be amazed sa mga luxurious brands na available here. Dito mo nga din sa Dubai Mall makikita ang napakadaming stores ng Balmain. At syempre hindi magpapahuli ang Christian Dior, and also step into the world of Italian elegance at Gucci. At kung usapang luxurious brands, hindi magpapahuli ang Rolex. Look at the Rolex guys, sobrang nakaka-amaze, magkano kaya to? At nandito din ang Bulgari, nasasampaling ka talaga ng kahirapan. Look at the necklace. And syempre magpapahuli ba ang Cartier? Kayo nang bahala kung anong tamang pronunciation guys. And syempre nandito din ang Maison Valentino. At nakaka-amaze nga ang store ng Tiffany & Co. Sa labas pa nga lang ay masisilaw ka na, what if kapag nakita mo pa ang presyo. Nandito rin ang Chanel, founded by the legendary Coco Chanel. And madami nga pala ditong store ng Victoria's Secret. At along the way na paglalakad natin ay makikita natin ang French luxury brands, walang iba kundi ang Hermes. Take a look at this small cute bag by Louis Vuitton. Grabe ang mga luxurious brand talaga dito sa Dubai Mall. At nandito na nga tayo sa most iconic Dubai Mall fountain. Isa nga ito sa most tourist spot dito sa Dubai Mall dahil sa sculpted human figures dive gracefully through the water. At meron nga ditong ice skating at bigla ko ngang na-miss ang Mall of Asia sa Pilipinas. At habang naglalakad, nakita ko nga itong upside down house. Nakaka-amaze nga kung paano ito ginawa dahil ito ay nasa taas ng ceiling. Ang sabi nga dito, where gravity defies logic and the floor becomes the ceiling. At sa dami nga ng ating nadaanan ay finally ay nakita na natin ang Chinatown. Nakakatuwa nga din ang mga glowing red lanterns na nagsisimbolize ng dragon motifs. Ngayon ko nga lang napansin na ang mga ilaw ay nagre-reflect sa ceiling. And also the street comes alive dahil sa mga ilaw overhead. And it feels like walking through a lovely night market. At ang dami nga ditong cute panda stop toys. Isa nga lang ang aking naalala dito. Walang iba kundi si Eliza Trinidad from Sharjah, ang cute chika babes ng Lucena City. At meron din pala ditong cherry blossom tree. Kapag nandito ka nga ay feeling mo ay nasa Asian country ka. Meron nga din pala ditong mga small store kung saan pwede kang bumili ng mga souvenirs. And at this time papalabas tayo ng mall dahil pupunta tayo sa Dubai Mall Fountain. At paglabas nga natin, ang dami na ng tao dahil ito ang pinaka-tourist spot dito sa Dubai, walang iba kundi ang Burj Khalifa.
Sino nga ba ang hindi maa-amaze sa ganda nito? Hindi lang ito basta the tallest building in the world. Ito din ay isang testament to what humanity can achieve when the vision meets determination. So alam niyo na mga habibis, everything needs determination lalo na sa mga goals natin in life. Parang Burj Khalifa, sometimes it takes years bago magkaroon ng magandang outcome. Ganon din sa mga pangarap natin. Look at the amazing Burj Khalifa. Sabayan mo pa ng dancing fountain. And for your information mga habibis, ang Dubai Mall Fountain is the world's largest dancing fountain show. Grabe nga dito sa Dubai, lahat na lang ng tallest, largest, longest ay na-achieve na ng Dubai or ng UAE. Tignan nyo nga naman ang ganda ng fountain, sabayan nyo pa ng reflection sa tubig. At dahil nga naipakita ko na sa inyo ang Burj Khalifa, isasama ko kayo sa 139th floor. By the way mga habibis, this video took last December as our Christmas party held here. Yung feeling nga pala ng nasa elevator ay parang feeling ng nasa airplane, medyo may pressure sa tenga. At ang napipil ko nga at that time is sobrang excited ako dahil sino ba naman ang hindi ma-excite na ma-experience mong makaakyat sa tallest building in the world at magkaroon ng chance makatungtong sa 139th floor. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda at kung gaano ka-amazing makita ito ng personal. Medyo takot nga ako sa heights pero nung nakita ko na yung view, wala talaga akong masabi, kundi wow Dubai. Halos makita mo na nga dito ang buong Dubai. Grabe ang building guys, sobrang tataas. Pero wala pa ding tataas sa Burj Khalifa. Isa nga pala ito sa Dubai experience ko na hindi ko makakalimutan. And I hope that this video made you feel that you're here too. At sana ay ma-adapt natin ang lesson behind Burj Khalifa, that no dreams is too big. It shows us that with determination, creativity, and hard work, anything is possible. Aim high and never give up. Grabe naman ang lesson ng ate mo, parang napakalalim ng hugot. Pero kung isipin mo, totoo naman lahat ng ito. Back to the current vlog tayo mga habibis. Kung mapapansin nyo nga dito ay hulas na ako at piling pagod na rin. Madami nga palang restaurants behind the Dubai Mall. Medyo pricey nga lang ang mga menu dito pero amazing experience naman. At papunta nga tayo sa heart-shaped glass dito sa Dubai Mall. And this is the one of popular photo spot. And it symbolizes love, connection, and shared moments. And ang ganda nga ng reflection nito, especially sa morning. I'm so pagod na guys. Kakalakad dito sa Dubai Mall dahil sobrang laki nito. And then next nating pupuntahan is yung may malaking pakpak. Ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya and saan siya makikita. So, bye! At habang naglalakad nga ako ay nakita ko ang classic tree na ito. Very vintage. And before this mini vlog ends, I want to shout out my childhood friend Milky Lloyd Santos who challenged me to do this vlog. Please subscribe to his channel, Milky X Lloyd. At nandito na nga tayo sa sinasabi kong malaking pakpak at ang background nito ay ang Burj Khalifa. And this is located at Dubai Mall downtown. Ito pala ang itsura ng Dubai Mall kapag nasa labas. And for me, it's giving like hotel vibes. At bumalik nga ako dito sa Chinatown dahil nag-crave nga ako sa ramen at nag-crave din ako sa Asian food. Lahat nga ng stall dito ay puro Chinese food. Ay, nakalimutan ko. Nasa Chinatown nga pala tayo. At after ko nga kumain, uuwi na tayo dahil yung pa ako sobrang sakit na. By the way mga habibis, thank you for watching. See you in the next one. Bye!